أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga magulang at mga kapatid sa panampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong araw po ang ating pag-usapan ay ang sekreto po ng dua kapag tayo ay magsasagawa ng iftar. Kung tayo po ay mayroong kahilingan kay Allah subhanahu wa ta'ala, meron tayong pangarap sa buhay, meron tayong gustong makamit na bagay, ito man ay makamundong bagay, o ito man ay pangrelihiyon, ito man ay pagpapatawad mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, isa po sa naipayo ng maraming mga ulama, ng maraming nakasubok na sa bagay na ito ay ang panalangin sa oras ng iftar. Sa oras ng iftar. Nakadalasan sa atin ay tayo ay maraming ginagawa sa oras na ito. Nagpo-prepare ng pagkain, pero wag na wag po nating kakalimutan na tayo ay manalangin sa oras na ito. Marami po, isa po sa mga sister natin ang naikwento niya. Itong kwento niya na sila ay may kakayahan sa buhay. At nung dumating ang Ramadan, gustong-gusto niya na sila ay makapunta o makapagsagawa ng umrah. Hindi sila makapunta dahil ang babae ay hindi makapunta ng walang mahram. Ang kanyang tatay ay mayroong trabaho, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga kapatid ay nag-aaral. At ayon sa kanya ay dumaan ang ilang taon. At kapag nakikita niya yung kanilang telebisyon, na nakikita niya yung Kaaba, siya ay naluluha at gusto-gusto niya na siya ay makapagdua, siya ay makapunta ng Kaaba at siya ay makapunta at makapagsala at makapagsagawa ng umrah sa Makkah al-Mukarramah. Pero sinabi niya, isa sa mga ginawa ko, dahil may nakapagpayo sa kanya, ay siya ay nagsagawa ng dua. Itong dua na ito ay ito yung sinasabi natin na dua kapag tayo ay magsasagawa ng iftar. Siya ay nagdua, sabi niya, bago yung iftar, nagdudua ko, Ya Allah, padaliin mo sa akin at sa aking pamilya na magkaroon na kami ay makapagsagawa ng umrah, mabisita namin ang Makkah al-Mukarramah. At yun ang ginawa niya palagi. At wallahi al-adim, sabi niya, dumaan, yung malapit na, sabi niya, yung taon, sa next year na yun, dumaan yung taon na nagkaroon kami ng halos lahat kami ay nabakante at wala kaming ginagawa, kaya kami ay nakapagsagawa ng umrah at ipinakita niya yung mga larawan na napuntahan niya sa Kaaba, sa Madina, at lahat silang pamilya ay nakapunta. Ayon sa kanya, ay isa sa pinakasikreto ay yung dua kapag tayo ay mag-iftar. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na ito ay tinama ni Sheikh Albani sa hadith ni Imam At-Tirmidhi na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la turaddu da'watuhum. Sinabi sa hadith ni propeta sallallahu alaihi wasallam, tatlo na mga tao na hindi pwede, ibig sabihin ay walang harang ang kanilang panalangin. Ito ay diretso kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na sinabi niya na kasama dito ay yung tinatawag na mabuti o makatarungan na imam, at pangalawa ay yung nag-aayuno kapag siya ay mag-i-iftar. Allahu Akbar. At ayon po sa ating mga ulama, mga 2 minutes, 3 minutes bago tayo mag-iftar o 5 minutes bago tayo mag-iftar, tayo ay manalangin sa oras na ito. Ano man ang hiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ito po ay sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At kapag po sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ito po ay revelasyon. Ito po ay kapahayagan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi naglalaro at nagsisinungaling ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Itong hadith na ito ay tama, itinama ni Sheikh Albani, na kapag ang isang tao ay meron siyang panalangin ayon sa ating mga ulama na ito ay tinatawag na gusto niya makamit sa kanyang buhay, ito man ay makamundo o sa kanyang relihiyon, ay wag nating kalimutan na tayo ay manalangin bago tayo mag-iftar. At ganoon din kapag pagkatapos natin mag-iftar, bago tayo magsala,
Bago tayo mag-iftar ng mga 5 minutes, 3 minutes, magdua tayo. Anong dua natin? Ito ay hatiin natin yung dua natin. Pwede nating paramihin ang dua natin dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi siya nagsasawa sa atin. Kahit yung anong mga dua natin na gusto natin na makamit ay papakinggan ito ng Allah. At ito ay tinatawag na nalulugod ang Allah subhanahu wa ta'ala kapag tayo ay nananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po katulad ng tao. Kapag tayo ay humingi sa Kanya, nagparami tayo ay magagalit at magsasawa. Ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi po magsasawa hanggang sa tayo ay magsawa. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala maawain, mahabagin. At sinabi niya na, وَقَالَ رَبُّكُمْ ud'uni astajib lakum. وَقَالَ رَبُّكُمْ, sinabi ng inyong Panginoon na kayo ay manalangin sa akin at ito ay tatanggapin ko. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay bumababa siya sa pangatlong gabi sa langit ng lupang ginagalawan natin, sa mundong ginagalawan natin. At kanyang sinasabi na sino ang may kahilingan upang ibigay ko ang kanyang kahilingan. At sino man ang mayroong tinatawag na gustong humingi ng tawad at siya ipatatawarin ko. Dito, marami tayong mga kahilingan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maging maayos yung pamilya natin, maging mabiyaya yung pamumuhay natin. Kasama yan sa mga panalangin natin na tayo ay tulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging mabuting mga Muslim. Tayo ay patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. O Allah, tulungan mo ako na maging mapasalamatin sa iyo at yung mga pagsamba ko sa iyo, o Allah subhanahu wa ta'ala. At dito, marami tayo. Tulad ng ang tao ay sinubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala, meron siyang mga gawaing hindi kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, riba. Halimbawa, pakikipag-usap sa hindi mahram. Halimbawa, yung pagsasayang ng mga kayamanan, oras, lahat ng mga gawain na maaring ito ay tinatawag na ipinagbabawal o malaking kasalanan sa relihiyong Islam. So dito humingi tayo ng dua kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Humingi tayo ng dua kay Allah subhanahu wa ta'ala upang kapag tayo ay manalangin sa Kanya ay makita niya ang ating pangangailangan at ito ay tanggapin niya. At marami pong nagkwento kung halimbawa hindi nagkakaroon ng anak, mag-asawa, wag nating kalimutan ilang araw yung Ramadan ngayon, ilang araw pa yung natitira, naka-6 o 7 na pang-siyam, kung di ko nagkakamali. So dito meron pa tayong natitirang mga araw. So ang gagawin natin ay subukan natin ito na may paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala na tatanggapin niya ang ating panalangin. At bago yan, gaya po na nasabi natin, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Ibn Majah, inna lis-sa'imi inda fitrihi la da'wah ma turat. Sinabi sa hadith ni propeta sallallahu alaihi wasallam, katotohanan na ang nag-aayuno ay meron siyang panalangin na ito ay katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala sa oras na siya ay magsasagawa ng iftar. So marami pong hadith na nabanggit. So ito ay tinatawag na dapat bigyan natin ng oras. Specific natin yung panalangin natin. Simula ngayon, bago mag-iftar, after ng iftar, after ng sala, manalangin tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Itaas natin ang kamay natin. Magdua tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pinakamahalaga ay yung tinatawag na huwag tayong magmadali. Para tanggapin Allah subhanahu wa ta'ala ang ating panalangin, huwag tayong magmadali. Tayo ay manalangin unang-una na meron tayong paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay tatanggapin niya. Kaya tayo nagkukulang dahil nagkukulang tayo sa ating paniniwala. Yung yakin, yung pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala na tatanggapin niya ang ating panalangin. Kaya makikita natin ang pagkakaiba ng mga sahaba, pagkakaiba ng mga propeta sa atin. Kapag sila ay nanalangin, ay naniniwala sila na tatanggapin ito agad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun na nagkukulang sa atin. Kasi tayo ay nananalangin, pero wala sa ating isipan minsan ang ating panalangin. At yung wala tayong tiwala, parang nagkukulang tayo ng tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala na tatanggapin ang ating panalangin. So isa po sa sekreto
na dapat natin gawin ay kapag tayo ay manalangin sa oras ng iftar, pagkatapos ng iftar bago magsala o sa ibang mga oras ay kailangan ay sa puso natin ang dua natin at ito ay gawin natin na mayroong tayong tunay, kompletong pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay tatanggapin niya. Ito ay tatanggapin niya. Kaya mga propeta kapag sila ay nanalangin, diretso tanggap ang kanilang panalangin dahil yung yakin, yung kanilang tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala na itong panalangin na ito ay tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama rin sa dapat gawin ng isang nanalangin ay iwanan niya ang mga malaking kasalanan, mga pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil paano tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ang tao ay nagsasagawa ng malaking kasalanan? Ito ay kinakamuhi ng Allah subhanahu wa ta'ala na gawain at ginagawa ng isang tao pagkatapos ay tayo ay hihiling kay Allah subhanahu wa ta'ala. Paano tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang panalangin ng isang taong hindi nagsasala? Paano tatanggapin ng isang tao ay yung panalangin ng isang tao ng Allah subhanahu wa ta'ala kung siya ay halimbawa ay gumagawa ng malaking kasalanan tulad ng riba, tulad ng zina, tulad ng iba pang mga kasalanan. So narapat po sa isang mananampalataya, gusto natin natanggapin ang ating panalangin, iwanan natin yung mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Humiling tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na tulungan tayo sa pagbabalik loob at maiwan natin ang mga kasalanan na anumang nagagawa ng isang tao. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Sinabi ng Allah, katotohanan na pinapatawad niya ang lahat ng kasalanan kapag ang tao ay tunay na nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din na narapat sa isang tao, isang Muslim na gusto niya na tanggapin ang kanyang panalangin. Dahil lahat tayo ay merong pangangailangan. Merong financial, merong sa kalusugan, merong sa ating relihiyon, merong sa ating mga kamag-anak, merong sa ating kapayapaan. Lahat tayo ay merong panalangin. Wala ni isa sa atin ang walang pangangailangan. Gusto natin na ma-promote, gusto natin mabiyaya yung pamumuhay natin, gusto natin na magkaroon ng anak, gusto natin na maayos yung pamilya natin, at iba't ibang mga panalangin. Dahil tayo ay may mga pagsubok sa buhay. At kung gusto talaga natin na ito ay tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sundin natin ang mga payo at sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, katulad na nabanggit natin na dua sa Ramadan dito sa iftar, at ganoon din na taus-puso na para kay Allah at tiwala, na buobong tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, at kasama rin doon yung pag-iwan sa mga ay pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At bilang panghuli ay nararapat na iwanan natin ang pagkain, inumin at pananamit na ito ay mula sa haram. Dahil sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yutilu fi safar, isang lalaki na siya ay tinatawag na naglalakbay. So ibig sabihin ay katanggap-tanggap ang kanyang panalangin. Pero bakit hindi katanggap-tanggap dito ang kanyang panalangin sa hadith na ito? Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay tinatawag na itinataas niya ang kanyang kamay at kanyang sinasabi, Ya Rab, siya ay nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sinabi sa hadith na ito, wa mat'amuhu haram, ang kanyang kinakain ay haram. Wa mashrabuhu haram, at ang kanyang iniinom ay haram. Wa tinatawag na wa ghudiya bil haram, at yung kanyang ikinabuhay, la hawla wala quwata illa billah, ikinabuhay niya ay galing sa haram. Kaya sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, fa anna yustajabu lidalik, at paano kaya tatanggapin sa kanya ang kanyang panalangin? Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay naiulat sa hadith ni Imam Muslim, na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi tatanggapin ang panalangin ng tao na ito dahil ang kanyang pagkain ay haram, ang kanyang inumin ay haram, siya ay kinabuhay niya ay haram. Sa panahon natin ngayon, kahit Ramadan, minsan, subhanallah, meron pa rin hindi nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, gumagawa ng riba, ng 5-6, gumagawa ng tinatawag na panluloko sa kapwa sa pagtitinda. Ganon din sa tinatawag na anumang klase ng mga hanap buhay na ito ay haram. Kapag sinabi po ng ating mga ulama na ito ay haram, iwasan po natin ito dahil kabilang ito sa mga bagay na magiging dahilan upang hindi tanggapin ang dua ng isang tao. Kaya sinabi doon, kanyang pagkain, kanyang inumin, at siya ay pinakain ng haram. Kaya narapat sa isang babaeng muslima
na alamin niya. Kung nakikita niya na ang kanyang asawa ay naghahanap buhay ng hanap buhay na haram, ay payuhan niya ang kanyang asawa at balaan niya na itong bagay na ito ay masama at ito ay maaaring hindi tanggapin ang ating mga panalangin. Sa ibang riwaya na nabanggit na hadith, ang tao na ang ikinabuhay ng kanyang katawan, ang kanyang kinakain pang araw-araw ay haram, ay mas mauuna sa kanya, ang mas nababagay sa kanya ang apoy ng impyerno. Yan ang ibang hadith na nabanggit gaano kadelikado ang hanap buhay na ito ay tinatawag na mula sa haram. Marami po yung tumatanggap ng mga suhol. Halimbawa po, hindi natin lalahat. Halimbawa ng mga attorney. May mga attorney po na kahit alam nila na mali ang kanilang tinatawag na pasyente o customer o sino ba itong nila. Kahit alam nila na mali, pag-aaralan nila paano nila tinatawag na ipanalo ang kaso. So dito, una pa lang alam mo na mali, tapos tinanggap mo ang trabaho na ito, magiging haram ito. Kakainin mo, kakainin ng asawa mo, kakainin ng mga anak mo, ang hanap buhay mo doon. Paano tatanggapin ang ating panalangin sa bagay na yan? Katulad din yan sa mga nagtatrabaho sa mga opisina. Isang director, manager, kapag tatanggap ng empleyado, kailangan kumuha ng tinatawag na suhol, ng teacher, ng police, ng fire, magbabayad ka ng 300,000, 400,000. Saan ito napupunta? Kung kabilang ang tao sa tumatanggap sa kayamanan na ito na suhol na haram, wallahi al-adim, yan ay napakadelikadong pagkain. Dahil sinabi dito sa hadith, pagkain, inumin, kanyang damit, ay tinatawag na haram, kaya hindi tatanggapin ang kanyang panalangin. At ito ay sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yung ang taon ang kanyang laman ng kanyang katawan ay haram. Ibig sabihin siya ay pinapakain ng haram, ay tunay na sabi sa hadith na ito, aula, mas bagay sa kanya, ay mas mauna sa kanya ang parusa sa apoy ng impyerno. Kaya po, bilang isang mananampalataya, lalo na sa buwan ng Ramadan, dapat tayong maghijra. Hindi lamang pong hijra galing Makkah papunta ng Medina, hijra mula sa mga maling mga gawain papunta sa pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo po ay binigyan pa ng pagkakataon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Umabot tayo sa buwan ng Ramadan. Panahon ito para magbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Panahon ito para itama natin ang ating mga pagkakamali at tayo ay manumbalik kay Allah subhanahu wa ta'ala at iwanan natin ang mga masasamang gawain na alam natin na ito ay hindi kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang buhay natin ay napakaiksi. Ano ang sasabihin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag itinanong sa atin ang itatanong sa atin na apat, ang kabilang dito ay saan mo kinuha ang iyong kayamanan at saan mo iginugol ang iyong kayamanan? Allahu Akbar. Saan mo kinuha ang iyong kayamanan at saan mo iginugol ang iyong kayamanan? Isa yan sa itatanong sa atin sa kabilang buhay. Kaya nga, nararapat sa isang mananampalataya na kung gusto niya natanggapin ang kanyang mga panalangin ay dapat maging halal ang kanyang hanap buhay. Wallahi al-adim. Wallahi al-adim. Isa po sa naikwento na narinig ko. Isa po sa pinakamalaking businessman dito sa Middle East na kanyang sinabi na nagtanong siya sa isang sheikh na kanyang pinagkakatiwalaan. Sabi niya, merong isang official o tinatawag na opisina ng gobyerno na pumunta sa aking company at gusto nilang bumili ng mga appliances o mga furniture gagamitin nila sa kanilang opisina. At sila ay nagkondisyon ng mga tao na ito na yung presyo na ilalagay ko doon ay taliwas sa ibabayad nila. Ibig sabihin, sila ay magbabayad ng isang tinatawag na upuan o computer o ano man ito, halimbawa computer, ng 2,000 real. Okay? Pero ang isusulat doon ay 2,200 o 2,500. Sabi niya, ano ang gagawin ko? Sabi niya, huwag mong tanggapin kung yan ang kanilang kondisyon dahil ito ay magiging haram. Bakit? Kukunin nila sa gobyerno ay 2,500 pero bumayad sila ng 2,000. So sabi ng sheikh na yon ay ikaw ay matakot kay Allah
at ikaw ay magtiwala kay Allah. Iwanan mo ang bagay na yan dahil yan ay haram at yan ay tinatawag na masisira niya ang iyong hanap buhay kapag yan ay ginawa mo. Siya ay pinaniwalaan niya ang sinabi ng sheikh na yun at sabi niya, hindi ko tatanggapin ang bagay na yan dahil yan ay haram at yan ay tinatawag na mayroong tinatagong paggawa ng kamalian dahil ito ay nagbabayad ang tao na ito ng 2,000 pero ang sisingilin na sa gobyerno ay 2,500. Marami po yan sa mga opisina sa atin sa Pilipinas. Wallahi al-azim, sinasabi niya, wallahi al-azim, isa sila sa pinakasikat ngayon na pinagkakatiwalaan ng lahat halos ng mga opisina. Naging doble-doble yung mga branches nila. Bakit? Dahil sila ay pinagkatiwalaan ng mga tao. Ito ay biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na sila ay natakot kay Allah subhanahu wa ta'ala at ginawa nila sa abot ng kanilang makakaya na maging halal ang kanilang hanap buhay. Kaya po, sikreto po ng dua. At sana po gawin natin, maging sa aking sarili. Dahil kaya po tayo nagbibigay ng payo dahil ang unang-una sa sarili natin. Ako sa sarili ko. At ito ay sinishare natin sa lahat para tayo ay magkaroon ng gantimpala at tinatawag na magkaroon ng aral ang ibang ating mga kapatiran na gusto nila na makapulot ng aral. So dito ay nabanggit po sa hadith na yung dua na katanggap-tanggap. Wala pong harang, diretso kay Allah subhanahu wa ta'ala ay yung dua kapag tayo ay mag-iftar. Mga 3 minutes bago tayo mag-iftar, 5 minutes bago tayo mag-iftar, bigyan natin ng oras. Itaas natin ang ating kamay. Manalangin tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. After ng iftar, pwede tayong manalangin din. Nabanggit yan ng mga ulama bago tayo magsala. At specific natin yung dua natin. Kung meron tayong mga pagsubok sa buhay, idua natin palagi. Wallahi, kung tayo ay may tunay na tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at iwanan natin ang mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, haram na hanap buhay. Ganon din yung mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tunay na ito ay tatanggapin niya. Ito ay tunay na tatanggapin niya. At marami pong sumubok sa bagay na ito at kanilang sinabi na tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang panalangin. Kaya po, sa lahat po ng kapatiran natin na nanonood sa araw na ito, huwag natin kalimutan. Sa mga natitirang mga araw na Ramadan ay yung panalangin na ito. Napakaiksing oras. Pero gawin natin na para kay Allah dahil lahat tayo ay may kahilingan na gusto natin na makamit natin sa mundong ito at sa kabilang buhay. Kaya wag nating kakalimutan ang dua at gawin natin na palagian itong dua na ito na bago mag-iftar at after ng iftar. Ito ay nabanggit sa hadith na wala pong harang. Ito ay katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sana po nakapulot tayo ng aral sa araw na ito at sa lahat po muli nang bumati sa inyo ng Assalamualaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawagan timpalaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga kapatid natin na mayroon po mga katanungan, pwede po kayong mag-comment o mag-message para po ito'y mabigyan natin ng linaw. Kung ito po ay alam natin, kung hindi naman po ay ito po ay tatanong natin sa ating mga ulama upang tayo ay makasigurado sa kasagutan. At hanggang sa muli, ako po ay nagpapasalamat muli sa inyo. Nawa ay tanggapin sa atin Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga pagsamba na ginagawa sa buwan ng Ramadan. At tayo din ay makapagsagawa ng marami pang mga pagsamba at ito ay tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.